Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga not pa-personal reading, marami pong salamat. Sa mga gusto magpa-reading po, nasa baba po ng video na to ang details. General reading kay Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Kuha tayo ng angel numbers mo. Tama na ba? Kulang pa. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas para makatulong din sa inyo. No? Kung ano mga dapat maiwasan, change of decision, or maging alert kayo. Pero kung gusto nyo na positive lang, hindi itong video na ito ang para sa inyo. Your angel numbers. Baka nakakita ka ng mga repeating number na 101, 1010, ganyan, 444, or 000. Pagdating dito, it's up to you. Ibig sabihin, nasa sayo ang desisyon, ang action, nasa iyo yung mga make things happen. Ikaw yung magdidesisyon nito. Ibig sabihin, diba? It's up to you. You need to start over. Or, syempre, handun na rin yung protection because you're focus to yourself. Ang sinasabi dito, yun. And limitless potential. Taking initiative. Mag-focus ka na sa sarili mo dito, Yun, nakita ko to. And you need to be very careful din. Kailangan mo daw na mental peace, relax, recharge, rejuvenate, ganyan. Mag-quick time ka muna for yourself kung kinakailangan. Okay. Moderation, patient flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, tulad ng sabi ko kanina, unconditional love. It's time to put those long-cherished ideas into an action. You will soon come into contact with the appropriate individual, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunity, trust in the process. May mga darating sa'yo na may magtatapos at may mga darating sa'yo na umpisa. Kasi 1 is the beginning, 0 is the end, and the beginning din yan. Also, 10 is the completion, 2 plus 2 is the balance situation. No? Kailangan dito talaga is time to move. Yan, may mga bago kayo na gagawin, no? Siguro you're thinking up something opportunity sa iba sa inyo, o diba, enterprises, birth or conception of a child or enterprises. Sa iba sa inyo is this a revert. Kaya dito rin si 1010, 101 yan. It's time to revert and take it action and you need to start a new beginning into your life. Sa iba sa inyo, maaari may mga buntes, mga anak, mabubuntes, kung sino man yan, na mga baka mag-ano mo ka o kakilala mo, or pwede yung kung may mga alaga kayong hayop, no? Yun ang nakikita ko dito. And also, maaari may mga pag-uusapan related to a child, or nahadun din yung related to an enterprises, or yung mga pagkakapirahan, or business man yan. Ay, meron tayong ano dito. And dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Pwedeng may taong makikilala ka na bago, lalaki. Lalaki man siya or babae. Maaring iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga vacation or thinking about something vacation or kinakailangan na talagang magbakasyon para din sa ikakapayapa mo dito, no? At maaring itong bakasyon na to or kung saan ka man magta-travel, kung ano naman ito, may makikilala kang tao na lalaki or maybe siya yung kasama mo. Diba? Kung sino man yan sa buhay mo. Ay, baliktad. Mag-ingat ka sa iba sa inyo. Don't be tempted to lower your standard kasi focus to a red flag palagi, no? And you need to learn from the past. You are on the road to success. Congratulations. Kung ano man yung bagay na iniisip mo na gusto mong umpisahan is iyon na makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Papunta dito sa dula and to success to your life. Ano? Kasi dito is action din to. It's up to you to make it happen. Ito, no? Basta wag ka lang hihinto sa pangarap mo, kung ano man yan. And trust your intuition. May mga bagay na kailangan mo nang i-open yung mga mata mo. No? Mag-ingat kayo sa mata.
kung ano man yan, magkaka-sore eyes, papupuwing, sasakit ang mata, mamumula, or kung ano man yan. Baka may mga mapasukan or mamaga man yan. Ikaw or someone into your life, and iba sa inyo is malakas ang instinct or you have a psychic ability. Or handun yung iba sa inyo is maaring unti-unti na kayong parang handun na yung point na kailangan nyo mag-focus. Kung may mga ability kayo, yung kumbaga you need to meditate, mga ganyan, kailangan, no? Ako nakita, this is a time to start para mas maging active siya sa iba sa inyo. A short journey, may mga short journey situation, pwedeng a short journey related to an eye, or a short journey when it comes to vacation, or kung ano mang short journey yan, natatahakit mo, or magaganap, o mangyayari sa'yo. Pwede rin na obstacle, kasi this is, mountain. Good news is coming! Aba, may maririnig ka daw na good news, pwedeng dito, sa enterprises, or sa bata, kung ano man yan, or any situation in life, no? Or maybe there's a success situation happens sa iba sa inyo. Ang dami mong warning. Mag-ingat ka rin sa tenga, ha? Sa tenga, mag-ingat kayo, ikaw or someone into your life, kasi nandito rin to, bata rin kasi ito, no? Or anak, kapatid, mas nakakabata sa'yo. Or ikaw, mag-ingat ka, kasi pwedeng may mga masugatan sa tenga, pumasok sa tenga, mamaga yung tenga, lalo pa maghikaw, or pag nasa ilalim ka ng tubig, di ba, mapasukan na kung ano yan. Basta mag-ingat ka sa tenga. Or baka naman, hindi nyo nililinis yung tenga nyo. Joke. Di ba? Warning of a problem either now or in the near future. Wina-warning ka lang naman. But you need to be prepared. No? Sa nakita ko dito. Kasi nahandito rin si Mountain. Ibig sabihin, is, ang road mo kasi pag ganun pasikot-sikot. No? But huwag kang hihinto. No? Kasi alam ko na, malalakpas mo yan kasi andito yung tuktok. Pero, ang sinasabi dito, the more na nagkakaroon ng mga problema sa buhay mo, na kinakailangan mo na the more na nagre-revert ka sa sarili mo. Kasi andito si Crib. Kailangan, natututo ka. Diba? Ganun. Hindi yung puro ka lang dito sa baba, paikot-ikot. You need to revert yourself dito. Para inahanda ka niya para dahil sa mga darating pa na, kasi gano'n naman ang life, di ba? May mga darating na mga pagsubok. Hindi yan matatapos habang buhay ka, maraming pagsubok at maraming kailangang matutunan sa buhay. Tatandaan niyo palagi yun. Yan, mag-ingat kayo when it comes to a finger. Huwag naman sana maputol, masugatan, matusok, mahiwa, mamanhid, mamasa, maipit. Mag-ingat kayo, ang dami yung pag-iingatan, no? Ikaw or someone into your life. Tingnan natin ang iyong energy. Aquarius. Ay, tumatay. Your energy. Okay. Okay, energy mo this time, ang nakikita ko is magkakaroon, nandun ka sa point na pagpaplano, no? Sa nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon ka ng mga pagpaplano na maaring may mga bagay ka na gustong isaayos this time. Sa nakita ko dito, yun ang energy na nakukuha ko sa'yo. May mga bagay ka na gusto mo isaayos, iba naman sa inyo is nandito ka sa iyo na medyo na-uncontrol ka o kaya makakaramdam ka ng puot. There's a low energy ako na nakikita sa'yo. Sana wala kang sakit, hoping naman, no? Ako nakikita, or handun lang talaga yung mga, hopelessness. Feeling hopeless, pwedeng ganun. You feeling hopeless with something, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Or sana walang may sakit talaga. No? And then also, sa iba sa inyo may mga matagal na kayong may sakit dito. And then also, yung energy mo din is nahandun yung struggle, ganyan. O kaya makakaramdam ka lang ng konting katamaran, ganyan. Natural naman sa tao. Ma-unmotivate ka daw. Ganyan. Mga hoping hindi ka ma-stagnant. Pero there's a stagnant situation ako na nakita dito sa iba sa inyo. Maaaring may mga bagay ka na gusto mong i-improve, ganun. May parang magbibigay ka ng hard work sa sitwasyon, and this time you make a plan sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. Kumbaga may mga naiisip ka siguro na
na mga exciting plan or mga passion, creation, or mga project or mga gusto mong gawin sa buhay mo pero hindi ko pa nakikita dito na ipo-force mo siya na dun sa iba sa inyo. Ano parating kay Aquarius? Pwede rin na dito yung magkakaroon ka ng connection sa isang mas bata sa'yo. Pwedeng anak, kapatid, basta mas bata to sa'yo. Kilala mo na to. Anong ano niya? Sana hindi ka magkaroon ng tampo sa kanya. Or hindi kayo magkaunawaan, pwedeng ganun. Ganyan. May mga, o pwede rin na itong taon na to medyo ayaw magkikilos, pwedeng ganun. O kaya parang hindi mo alam kung ano yung gusto niya sa buhay, pwedeng ganun. No? Kung sino man siya. Or pwede isa siya sa hindi mo makontrol sa buhay mo kasi may sarili na siyang buhay, maaaring hindi kanya gano'ng pinapakinggan, 'di ba? Basta siya gagawin niya yung gusto niya, pwedeng gano'n. Pwede rin na yung gusto mo ma-improve yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay niya, pero wala Sabi ko wala no? Tingnan natin para kay Aquarius. Aba, gandala. Parating sa'yo. Okay. Okay. Parating sa'yo is magkakaroon daw ng union. Ganyan. Magkakaroon ng mga getting together. Yan, either close relationship mo man yan, family, unity, reunion, or kung sino man yan. May mga surprise parties event, ang nakita ko sa'yo dito. Meron din na happiness, joy, and fun situation. May coming home Hindi ko alam kung sino yung uuwi. Uwi ka ba ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, or someone is papunta sa'yo, pwedeng ganun. Or may pauwi sa bahay mo. Halimbawa, yung anak mo, kapatid mo, kapamilya mo, pwedeng ganun. Kung sino man yan. May getting together and coming home. Ako nakikita sa iyo. And then also, sa nakikita ko rin sa iyo dito is magkakaroon ng mga dealing, may mga deal. May mga tao na makikipag-deal or makikipag-deal ka. Yan, may mga partnership collaboration. And also sa iba dito is recognition. Meron ka daw ma-achieve. Hindi siya ganun kalaki pero there's an achievement of goal. Ako na nakikita sa iyo. Yun. May ma-achieve ka daw. And syempre, sa iba naman sa inyo is parating sa iyo. Dito sa sitwasyon mo, sana hindi ikaw or maybe someone, a part of the family, either ito is magpapa-check up or kailangan magpa-doktor, hospital, or confine. Yun na nakita ko. Or maybe makaka-receive ka lang ng information. Pwedeng ganun. Or pwedeng may tao na ganun tapos tutulungan mo lang siya or susuportahan mo siya. Pwedeng ganun. Vice versa. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. Ang dapat iwasan ni Aquarius. Yung iba dito is siguro may mga pupuntahan kayo or may mga pag-uusapan related to wedding. Pupuntahan or may pag-uusapan related to a wedding. Or baka may ikakasal. Dapat iwasan ni Aquarius. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mga tao na nagkaroon sa'yo ng disappointment in life. Yung nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon, ganyan. Iwasan mo na lang din sila, no, hanggat maaari. Kasi makakadagdag lang yun ng stress sa'yo. Yun na nakita ko. Iwasan mo na mahata ka ng nakaraan. Iwasan mo na magkaroon ka ng blockage or magkaroon din ng self-doubt or mga pagsisisi sa buhay sa mga naganap o nangyari na iwasan mo na lang din yon. Yung mga frustration, yung hindi rin paghihigpit, yan, kailangan mo rin kasi maghigpit. Mapanghinaan ng loob, yan, yung mawala ka sa plano mo. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is, iwasan mo yung
magpakontrol sa sitwasyon. Yun ang nakita ko dito. Kung may mga bagay na talaga na need to let go or may mga kailangan mo ng suporta o ng advice or ano, gawin mo kung makakatulong sa'yo. Pero huwag ka magpapakontrol sa bad situation in life. No? Umiwas ka magsinungaling or sa mga taong sinungaling at hindi marunong sa isang salita. And then also, mag-ingat ka rin pagdating sa mga bibigkasin mo o sasabihin o sa mga salita mo. No, mag-ingat ka rin doon sa sitwasyon na yon. Iwasan mo yung mga tao na sasabihan ka nila na ito gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Yung parang kokontrolin ka nila sa gusto nila, ganyan. Wag kang magpapaganon or wag kang maging ganon. No, depende na lang sa iyo yun kasi sarili mo yan. Kung gusto mo or tama, okay lang sa'yo. Kung makaka-good, why not? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius, and love. Vision. Ayun. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, sa mga single, may parating naman eh. May parating naman actually. Yun nga lang, ang nakita ko sa'yo, medyo nagkakaroon ka ata ng boundary. Ganun. Kasi ang nakita ko sa'yo, sa mga single, sa iba ha, hindi naman lahat, pero may parating daw. Yung iba kasi na nakikita ko is you are more on focus to your goal this time. Kaya siguro, you putting boundaries din sa kanila. No? Pero may parating ko sa may parating. May mga bagay ka siguro na isinasaayos mo na for a while sa iba sa inyo, pero may tao na mag-o-offer sa'yo. Pero mukhang iba dito pag-iisipan pa daw nila. Yun, ang nakikita ko sa iba sa inyo, andun yun sa pag-iisip. Parang andun yun sa pagsisiyasat. Ganon, sa nakita ko dito. Or magsisiyasat ka. Or pag-iisipan mo. Kung ikaw naman is separated, sa mga separated na tao dito, isa sa inyo kasi is andun yung pagiging makasarili at sakim. Sarili niya lang din ang iniisip niya at wala siyang pakialam, syempre. No? Hanggang sa napagod na lang yung isa sa inyo. Actually, nagkaroon talaga ng struggle when it comes dito sa relationship na to, nagkaroon ng pagsisikret at nag-forward yung isa. Pero yung isa sa inyo nagbigay talaga ng effort or support dito sa tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Pero isa is tumahak sa bagong sitwasyon o may tinahak na siyang bagong sitwasyon. Pero nagkaroon talaga ng mga rejection. Nagkaroon ng mga frustration or sobrang naging masakit. Nagkaroon kasi na pagsisinungaling no? Sa iba sa inyo. Pero naaalala, isa sa inyo is still reminiscing the past situation sa nakikita ko dito. Isa rin sa inyo is either gusto man niya makipag-communicate or ayaw, pwede nga may mga pag-iwas ako na nakikita sa iyo dito, no? Yon ang sabi dito. Maring hindi na rin kayo nag-uusap nito or nandun yung point na isa sa inyo is nag-iisip na parang kinakabahan siya, paano ko siya kakausapin, tatawagan ko ba siya, ite-text ko ba siya, parang nandun siya sa point of thinking, no, ako na pag-uusap. Pero, ini-spy ka pa rin ito or you're spying this person. In what way, hindi ko alam, pwedeng sa mga kaibigan, pwedeng sa social media, ganun. And then, kung kayo naman is in a relationship, ate, mahal niya ba ako? May boundary kasi sabi kasi dito, mahal ka ba niya? Hindi. Pero, pwede kung may anak kayo, ganyan, andun yung sitwasyon, isa sa inyo is ayaw bumitaw dahil sa relasyon, dahil sa may anak, o kaya naman kung wala naman kayong anak, may sikreto ang isa sa inyo. Yun ang nakita ko. Nagkakaroon ng mga conflict or minsan hindi talaga nagkakasundo, pero sa iba sa inyo is sana hindi kayo nagbubulag-bulagan lang. Mahirap din kasi kasi ang hirap din magsalita pagdating sa love. Alam mo yun, no? Ang daling mag-advise, pero ang hirap gawin. Pag ikaw na nandun sa part na yun. Ramdam ko naman kayo. Dito, hindi.
kung nakikita, pero isa sa inyo is nakakaramdam na siya ng pagod, no, dito sa sitwasyon. Isa sa kasi dito very protective, ganyan, very defensive, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kung mahal ka niya, no, may kausap kasi siyang iba, sa iba sa inyo. Pag alam niyo naman walang third party, nandun ka sa point na naaalala mo na lang yung mga nakaraan dati, masaya kami, dati ganito kami, dati ganon kami. Ganon talaga, nagbabago talaga ang buhay. Money ni Aquarius. Ano ba yun? Okay, pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo naman, you try to make it balance. Pagdating sa pera mo, sa nakikita ko dito, andun talaga na, alam mo yung kahit na konti lang yung blessing, or malaki man o konti yung blessing na meron ka, sinishare mo naman talaga sa iba, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ka talaga madabot dito sa sitwasyon na to. Ang nakikita ko rin dito is, maaaring may mga tao ka na sinusuportahan pagdating sa pera. Ate, magsasucess ba yung pera ko? So, kung magsasucess yung pera mo, yes, there's a successful situation naman ako na nakikita dito, no? Yan, may mga victory and success naman. Hindi lang ganun ka bunggay news sa nakikita ko ito, pero magkakaroon siya ng pagbabago. Maaari may mga marireceive ka. Yun na nakikita ko to. Hindi maaari, may marireceive ka. Kasi nandito si Star. At nandito rin si Nine of Cups and the Ten of Cups. Ibig sabihin, may marireceive kang blessing na manggagaling sa taas. Maaaring yung kahilingan mo is dumating pagdating sa pera. Di ba? You're blessed ka naman dito. Blessing ka. May tao dito na kukonek sa'yo related ng pera. Or ikaw kukonek. Mag-ingat ka, meron daw bigla ang magaganap o mangyari na expect the unexpected. There's a problem coming sa buhay mo. Kasi may gulo, or pwedeng may malalaman ka katotohanan, or nandoon yung may mga related or connected ang pera. Or isang batang mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Advice. May travel kayo. Devil, oh. Yung devil na to, baluga. Hanggang kahuli-hulihan. Lumabas ka pa. Balugang to. Naku, huwag ka nang makipagtalo sa mga to, ha. May mga tao na may masamang balak sa'yo. O pakay sa'yo. Itong tao na to talaga makikipagbunuan to sa'yo. Bunuan? Ano yan? Hindi naman yung mga pagtalakan, ganyan. Basta may tao na may ahas din dito. May tao na masama ang intensyon niya sa'yo. O may dark thoughts siya sa'yo, masasakit ang salita. Sa nakikita ko, may mga mambubuli. Ako nakikita sa iba dito. Naku, umiwas ka na lang. Kasi darating sa kanila yung karma. Yan mo na si universe ang gawa niyan. Okay. Pagdating sa'yo, if it comes to advice, finish the unfinished situation. This is the time na kailangan mo na rin harapin yung takot mo. No? This is the time na i-face mo yon, yung mga obstacle. Need to face and make a decision. Ito na yung mga decision making mo. You need to use your mind and intellect if you want to crossroad into your life. At ito na kasi decision making mo, no, sa pagbabago ng buhay mo. You need to release yourself, escape or free yourself or withdraw something into your life. Kumbaga, sa iba sa inyo is try a new path into your life. But the decision is yours. Or pwede rin na umiwas ka na lang, no, or change ng decision. Tandaan mo palagi na mag-focus ka lang and you need to use your wisdom to clarity any situation of life. Project, mga pagpapasya sa buhay, mga gusto mo i-structure, ganyan, mga gusto mong gawin. Be a leader of yourself, ang sinasabi rin to. And you need to be aware, ano? This is a time also to awake with something or you need mo rin na you need to learn from the past and magkaroon ka ng mga self-evaluation or may mga need na talagang ilit ko sa buhay. It's time to transform, no?
change of decision making din ito. Tandaan mo palagi na you are the controller of your life and you are the authority of your life ang sinasabi dito. Iba sa inyo is may mga asikasuhin kayong papers and documents ang sinasabi dito. Sa nakikita ko dito. Ayusin nyo na kung ano man niya at saan connected dyan. Arigato namaste, God bless.